Ang pag-akyat sa bundok, pagpunta sa kuweba o sa mga malalayong isla ang paboritong gawin ni Brian at Paulo. Marami na silang karanasan pero sa kabila noon, hindi pa rin talaga maiiwasan ang disgrasya. Minsan, sa sobrang dulas at matarik na daan o dahil sa sama ng panahon. Isang beses nang nabalian si Brian sa braso, pero hindi naman iyon naging balakid upang tigilan niya kung ano ang nakakapagpasaya sa kanya. Hanggang napagpasyahan nila ni Paulo na magtayo ng sariling travel agency. Si Paulo ang driver at organizer, habang si Brian naman ang coordinator at nagsisilbing tour guide dahil lagi niyang sinasamahan ng mga kliyente upang mas detalyadong makapagpaliwanag at makapagbigay ng impormasyon tungkol sa kasaysayan o kahalagahan ng lugar na kanilang pinupuntahan. Brian, pwede bang tigilan mo na yung ginagawa mo dahil masyadong delikado? Alam mo, baka yan pang ikamatay mo. Sermon ni Margaret, ang kanyang ina. Ma, alam mo naman ako, wala akong hilig na manatili lang sa loob ng opisina. Nakaupo at panay pindot lang sa laptop. Nakakaboring yun. Alam kong delikado pero sa panahon ngayon, mas nakakatakot yung mga taong umuubo at bumabahing sa mga pampublikong lugar. Anak, sayang naman ang pinag-aralan mo. Matalino ka pa naman. Bakit hindi ka mag-apply sa bangko? Kapag ba nagkaasawa at nagkaanak ka, doon mo sila patitirahin sa bundok? Ma, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Wala pa sa plano ko ang mag-asawa at magkaanak. Bakit ba sinisingit nyo na naman yan sa usapan? Napabuntong hiningang wika ni Brian. Sa totoo lang ay sanay na siyang masermonan ng kanyang ina dahil sa hilig niya. Wala sa isip niya ang mag-apply ng bagong trabaho, lalo na't maayos naman ang kinikita nila ni Paulo sa negosyo. Hanggang isang araw, nakilala ni Brian si Vivian sa social media. Marami silang napag-usapan at napagpasyahan nilang magkita ng personal. Matapos noon ay ilang beses silang nag-date at hindi nagtagal, napagpasyahan nilang magpakasal. Ilang beses ding sumama si Vivian sa pag-akyat ng bundok dahil wala naman siyang hilig sa ganoong adventure. Wala namang kaso kay Brian kung may pagka-spoiled at maluho ang babaeng pinakasalan. Ang mahalaga naman, lagi itong naghihintay sa kanya sa bahay. Hindi nagrereklamo o kumukontra sa mga hilig niya sa buhay. Mama, hayaan mo na si Vivian. Okay lang naman na sa akin kahit hindi siya magtrabaho. Malaya siyang gawin ang gusto niya. Tsaka sapat naman ang kinikita ko para sa aming dalawa. Minsang wika ni Brian sa kanyang ina. Mabilis na lumipas ang isang taon at kalahati. Maayos naman ang buhay ng mag-asawa. Ipinamana na ni Margaret ang kanyang bahay kay Brian at pagkatapos, bumili siya ng mas maliit na bahay sa probinsya upang doon manirahan ng tahimik. Ang kaisa-isang hiling niya kay Brian ay mabigyan siya nito ng apo. Tumawa lamang si Brian, samantalang si Vivian ay napairap na lamang. Mama, wala pa sa plano namin ang magkaanak. Gusto muna naming mag-enjoy sa buhay. Yan lang naman ang hiling ko sa inyo. Gusto kong maranasan ang magkaapo, ang may tumawag sa akin na lola. Muli, pinaalalahanan ni Margaret ang anak na huminto na sa pag-akyat ng bundok o pagpunta sa kung saang-saang lugar na talaga namang delikado. Buwan ng Agosto noon, medyo masama ang panahon. Pababa na sila ng bundok at nakasakay na sa van. Dahil palikuliko at matarik ang daan, kaya mabagal lamang ang pagmamaneho ng driver. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, may nasalubong silang sasakyan na bigla na lamang bumulaga sa kanila. Naikabig naman ng driver ang van pero dahil madulas ang kalsada ay dire-diretso itong tumama sa concrete barrier. Si Brian ang napuruhan. Halos maipit ang katawan niya sa unahang bahagi ng van. Mabuti na lamang dahil galos, pasa at maliliit na sugat ang tinamo ng ibang mga pasahero. Mahigit 40 minuto rin bago na-rescue ang walang malay na si Brian.
Agad siyang isinugod sa pinakamalapit na ospital, pero dahil sa tindi ng pinsala na kanyang tinamo, inilipat siya sa syudad kung saan naroon ang mas magagaling na espesyalista na pwedeng mag-opera sa kanya. Dahil sa nangyaring aksidente ay naparalisado ang kalahati ng katawan ni Brian. Hindi lamang nawala ang kapasidad niyang maglakad, kundi hindi niya na magagawa pang umakyat ng bundok. Nalulungkot si Vivian sa mga nangyari. Apektado siya dahil ang komportable at marangyang buhay na tinatamasa niya ay mawawala na rin. Nagbago na ang tingin niya kay Brian. Kung dati, ito ang tagapagligtas at nagbibigay sa mga luho niya, ngayon, pabigat at gastos ang tingin niya sa asawa. Dahil sa nangyaring aksidente ay nahirapan si Brian na tanggapin ang lahat ng iyon. Araw-araw siyang umiiyak at hindi makausap. Nagbigay naman ang doktor ng mga dapat gawin ng pasyente, tulad ng pag-eehersisyo upang kahit papaano ay manumbalik ang lakas at sigla ng kanyang pangangatawan. Subalit dahil sa mga nangyari ay nawala na ng pag-asa si Brian. Pakiramdam niya ay gumuho na ang kanyang mundo. "Kumusta naman sa trabaho mo?" Bati ni Brian kay Vivian pagpasok nito sa loob ng bahay. Dala ang ilang plastic ng grocery. Ngunit hindi ito sumagot. Sa halip ay padabog na ibinaba ang mga dala. Ganito na ang pag-uugali ni Vivian nitong mga nakaraang araw. Maaga siyang gumigising para maglinis at magluto. Pagkatapos noon ay aayusin niya pa ang mga pangangailangan ni Brian, tulad ng gamot at pagkain, bago magtungo sa trabaho. "Hindi magandang araw ko at wala nang bago doon. Huwag mo nang pakialaman yung pinamili ko at baka ikalat mo pa sa sahig. Pagod na akong maglinis." "Vivian, bakit ba ganyan mo na lang akong pagsalitaan?" "Totoo naman ang sinasabi ko. Maglilinis ka ba kapag kumalat ang lahat ng yan?" Naiiritang sabi ni Vivian. Kahit papaano, nauunawaan ni Brian ang kanyang asawa. Kaya naman, mas pinipili niyang tumahimik na lamang. Alam niyang pagod na rin ito at ayaw niya iyong dagdagan pa. Unti-unti na rin natanggap ni Brian ang kanyang kondisyon. Huminto na siya sa pag-iyak at pagmumukmuk sa kwarto. "May binili akong ulam. Iinit mo na lang kung gusto mo. Magpapahinga muna ako." Wika ni Vivian bago pumasok sa kwarto. Naupo siya sa kama bago humarap sa salamin. "Hay nako, nakakapagod ang ganitong buhay. Ni wala akong oras na mag-shopping at magpaganda. Halos maubusan na ako ng lakas. Kung ganito araw-araw, siguradong hindi ko kakayanin. Hindi ganitong buhay ang pinangarap ko. Akala ko magiging malaprinsesa ako sa piling ni Brian. Pero ngayon, wala na siyang silbi. Walang trabaho at wala na ring pera pambili ng mga luho ko. Ngayon, ako pa itong magtatrabaho para may makain kami. Kailangan kong magbenta ng mga rent-to-own na bahay sa mga kliyente na mahirap kausap. Tsaka ang dami pa nilang tanong. Wala naman palang pambili. Sayang naman ang ganda ko kung tatanda ako ng ganito." Bulong ni Vivian sa sarili habang pinagmamasdan ang mukha sa salamin. Halos 6 na buwan na rin ang nakakaraan mula nang maparalisado ang katawan ni Brian. Noong una ay wala naman silang problema sa pera dahil may naitabi naman si Brian sa bangko. Dahil sa tuloy-tuloy na gastos ay halos maubos na ang kanilang ipon. Kaya naman, napilitan si Vivian na humanap ng trabaho. Sa edad na 25 ay wala pa siya masyadong karanasan sa trabaho. Dati ay nagpa-part-time siya bilang model sa isang brand ng damit. Tagtapos naman siya sa kolehiyo sa kursong hotel management pero hindi niya iyon nagamit. Ang pagiging sales agent niya sa mga rent-to-own na apartment ay hindi naman ganoon kalaki ang kita. Lalo na't nakadepende sa benta ang komisyon nila kada buwan. Wala pa naman sa ugali ni Vivian ang mangumbinsi ng kliyente o makipag-usap ng matagal. Pero dahil kailangan niya ng pera, kaya nagtsatsaga siyang sumagot ng tawag. Samahan ng kliyente sa mga unit,
kahit tirik na tirik ang araw. At higit sa lahat, mag-asikaso ng mga dokumento kahit araw ng Sabado at Linggo para pagdating ng Lunes ay isasubmit niya na lang for approval ng manager. Hanggang isang araw, tuluyan ang nabighani si Vivian sa may-ari ng kumpanya na kanyang pinagtatrabahuhan. 40 taong gulang na si Marcus at talagang maraming pera. Nawalan na rin ng pag-asa at tiwala si Vivian sa sinabi ng doktor na maaari pang bumalik ang dating sigla at lakas ng pangangatawan ni Brian. Pagod na siyang mag-alaga at pagsilbihan ito, mas nangingibabaw na ang pagiging makasarili ni Vivian. Wala na siyang pakialam pa sa sasabihin ng ibang tao o kung ano ang mararamdaman ni Brian. Gusto niya nang makipaghiwalay para matapos na ang paghihirap na kanyang nararanasan. Ayaw niyang tumanda na naghihirap at lalong ayaw niyang suportahan ang mga pangangailangan ng kanyang asawa. Gusto niyang magpakasaya sa buhay, hindi yung parang kalabaw siyang kumakayod buong maghapon, punong-puno ng responsibilidad at problema. May pupuntahan ka ba? Tanong ni Brian sa asawa nang maabutan niya itong nag-iimpake ng kanilang mga gamit. Oo, pupunta tayo sa mama mo. Napataas ang kilay ni Brian bago napangiti. Ano naman yung sorpresa mo? Buti naisip mong dalawin natin si mama. Siguradong matutuwa yun kapag nakita tayo. Brian, pwede ba? Hindi ko na kayang magtiis. Naiintindihan mo ba? Hindi ko na kaya. Nakikita mo naman siguro. Bata pa ako. Maganda at sexy. Pwede pa akong makahanap ng disenteng lalaki. Gusto ko naman na ako yung aalagaan. Hindi yung ako na lang ng ako ang mag-aalaga at titingin sa imbalidong asawa. Pero, Vivian, sabi naman ng doktor, may pag-asa pa akong makapaglakad ulit. Oo, yun ang sabi ng Dr. Brian. Pero hindi yun sigurado. Paano kung hindi ka na makaalis sa lintik na wheelchair na yan? Ano, ganito na lang ako habang buhay? Doon ka na muna tumira sa mama mo. Mas mabuti na yung magkahiwalay muna tayo, kahit kalahating taon, o bahala na. Wika ni Vivian bago isinara ang maleta. Halos 2 oras din ang biyahe nila bago narating ang munting tahanan ni Margaret. Tahimik ang lugar at talagang maaliwalas ang paligid. Tulak-tulak ni Vivian ang wheelchair pagpasok sa maliit na gate. Nakangiting sinalubong ni Margaret ang mag-asawa. Hawak pa nito ang walis tingting. Pagtatagal ba kayo rito? Parang ang dami niyong dalang gamit. Agad na komento ng matanda. Si Brian po dito muna pansamantala. Pero ako, babalik ako sa syudad para magtrabaho. Wika ni Vivian bago agad na nagpaalam. Ni hindi na ito pumasok ng bahay para makapagpahinga. Mabilis na lumipas ang 2 buwan. Hindi man lang bumalik si Vivian upang bumisita o kumustahin ang kanyang mister. Si Brian ay hindi naman nagkulang sa pag-text o pagtawag rito. Pero hindi na talaga sumasagot si Vivian. Maging sa social media ay mukhang iblinak na rin siya nito. Napagtanto ni Brian na siguro ay iniwan at kinalimutan na talaga siya ni Vivian. Napailing na lamang si Margaret. Naiisip niya ang bahay na naiwan ni Brian sa syudad. Napakagaling talaga niyang si Vivian. Sa akin niya ipinaako ang responsibilidad kay Brian. Habang heto siya nakatira naman sa bahay ng anak ko nang walang pinoproblema. Brian, anak, mag-file ka na ng annulment. Pero ma, baka magkaayos pa kami. Ang sabi niya, maghiwalay muna kami ng kalahating taon. Ibig sabihin, may 4 na buwan pa akong hinihintay kung magkakabalikan kami. Hay naku anak, huwag ka nang umasa. Lalo ka lang masasaktan. Huwag kayong mag-alala ma. Sisikapin kong makapaglakad ulit. Papatunayan ko kay Vivian na kaya ko siyang mabigyan ng maayos na buhay katulad ng dati. Mula noon ay sinikap ni Brian na tumulong sa mga gawaing bahay. Sinusubukan niyang makatayo at makahakbang kahit paunti-unti.
Tuwing umaga, kahit nahihirapan si Margaret ay itinutulak niya ang wheelchair ni Brian nang sa gayon ay masikatan ito ng araw at makalanghap na rin ng sariwang hangin. Margaret, kaya mo pa bang itulak yan? Hintayin mo ako at tutulungan kita. Wika ni Mang Arthur na noon ay nag-aani ng mga okra sa bakuran. Brian, kumusta nang iyong pakiramdam? Huwag kang mag-alala, igagawa kita ng saklay na pwede mong magamit para hindi nahihirapan ang nanay mo. Salamat ho, Mang Arthur. Pagkatapos ng maghapong trabaho, binuksan ni Vivian ang laptop at mula roon ay nakita niya ang sunod-sunod na mensahe mula kay Brian. Pero mas pinili niyang huwag pansinin ang mga iyon. Kanina, niyaya siyang kumain sa labas ni Marcus. Sa wakas ay napansin na siya nito. Sayang nga lang at hindi niya napaghandaan ang araw na iyon. Simpleng long sleeve at slacks lamang ang suot niya. Hay nako, hindi ko hahayaang masayang ang lahat ng hirap at pagod ko. Kailangang mapasa akin niyang si Marcus. Bulong niya sa sarili. Kinabukasan, maaga siyang bumangon upang magpaganda. Nagsuot siya ng sexing damit at high heels. Hindi naman nasayang ang pagod ni Vivian dahil bago matapos ang araw na iyon, muli siyang niyaya nito na maghapunan sa restaurant. Ang bango-bango talaga ni Sir. Mamahalin ang suot niyang relo. Ang damit niya, galing pa sa sikat na brand. Tsaka mukhang galante siya pagdating sa regalo. Bulong ni Vivian sa sarili habang kinikilig. Masaya si Vivian mula noong iniwan niya si Brian sa probinsya. Solong-solo niya ang sweldo niya, tapos wala siyang binabayaran na renta. At ngayong nagkakamabutihan sila ni Marcus ay magandang sinyales iyon para lalong gumanda ang buhay niya. Sa edad na 35, si Marcus ay nakapagpatayo na ng sariling bahay. May 2 sasakyan at may negosyo pa. Hindi man lang nagdalawang isip si Vivian na makipagrelasyon sa iba, gayong legal pa silang mag-asawa ni Brian. Isang gabi, sinundo siya ni Marcus at buong magdamag ay magkasiping sila sa kama. Nang magising si Vivian sa kwarto ng negosyante ay kinikilig pa siya, lalo na nang hatiran siya nito ng almusal. Napagpasya ni Marcus at Vivian na itago ang kanilang relasyon sa opisina. Pero napansin pa rin iyon ng ilang empleyado. 3 buwan mula nang tumira si Brian sa probinsya ay nasanay na siya sa buhay roon. Nagagawa niya ng makipag-usap sa mga tao nang hindi ikinakahiya ang kanyang kalagayan. Natanggap niya na rin na hindi na sila magkakabalikan ni Vivian. At upang malibang, isinusulat niya sa isang notebook ang kanyang mga karanasan noong umaakyat siya ng bundok at pumupunta sa mga kuweba. Hindi naman siya mahilig magsulat, pero dahil walang magawa sa buhay, iyon ang nagiging libangan niya sa araw-araw. Tuwing umaga, sinasamahan at inaalalayan siya ni Mang Arthur na maglakad-lakad. Lolo, tapos na akong magluto ng almusal. Sabay na tayong kumain. Wika ng tinig ng isang babae mula sa kanilang likuran. Napalingon si Brian sa dalaga na nakasuot ng simpleng short at t-shirt. Wala itong make-up pero maganda ito. Natural na mapula ang labi at mapungay ang mga mata. Siya nga palang apo ko, si Angelica. Tuwing bakasyon lang siya pumupunta dito. Nag-aaral yan sa syudad at sa awa ng Diyos ay graduating na. Sandali lang apo, susunod na lang ako. Wika ni Mang Arthur. O sige iho, ikumusta mo na lang ako sa mama mo. Kita na lang tayo mamayang hapon kapag hindi na masyadong mainit. Wika pa ng matandang lalaki bago umuwi ng bahay. Ilang linggo nang hindi nagte-text o tumatawag si Brian kay Vivian. Sa halip ay mas pinili niyang magsulat na lamang sa notebook upang ibahagi ang kanyang karanasan sa buhay. Malapit niya na iyong mapuno ng sulat. Brian, pwede ka bang bumili ng toyo at suka sa tindahan? Di ko napansin na naubos na pala. Wika ni Margaret na noon ay abala sa kusina. Nasa 200 metro din ang layo ng tindahan mula sa bahay nila.
Pero kayang-kaya naman ni Brian pumunta roon dahil sementado ang daan. Nakabili na siya ng toyo at suka nang dumating si Angelica. Bumibili ito ng soft drinks. At habang naghihintay ng sukli ay nagkwentuhan muna sila. Ako nga pala si Angelica. 'Di ba, ikaw yung kasama ni Lolo kaninang umaga? Ako naman si Brian. Oo, tama ka. Ako nga ang kasama ni Mang Arthur. Pagpasensyahan mo na si Lolo. Minsan medyo mahina ang pandinig noon kaya mahirap kausap. Kailangan mo talagang lakasan ang boses mo dahil baka mamaya iba ang pagkaintindi niya. Natatawang wika ng dalaga. Napansin ko nga pero mabait naman si Mang Arthur at nakakaintindihan naman kami. Nakangiting wika ni Brian. Pero matapos noon ay nagpaalam na rin siya dahil baka naghihintay na ang kanyang ina. Noon lamang ulit ngumiti si Brian. Para bang ang saya-saya ng puso niya kahit sandali lamang silang nag-usap ni Angelica. Sa kabilang dako naman, nakangiting iniunat ni Vivian ang kanyang mga braso. 10:00 na ng umaga. Nakaalis na si Marcus. Palagi talaga itong maaga sa trabaho, lalo na tuwing Lunes hanggang Biyernes. Dahil sa mga meeting na dapat asikasuhin. Pero si Vivian, wala na siyang ganang magtrabaho. Sa totoo lang, balak niya nang mag-resign. Total, magkarelasyon naman sila ng kanyang boss, kaya hindi niya na kailangan pang mamroblema sa pera. Tuwing may mga kliyente sa opisina ay laging nagdadahilan si Vivian. Kunyari, masama ang pakiramdam, may kausap sa cellphone o kaya naman ay pupunta sa banyo. Magre-resign na lang ako. Ayoko nang maghirap. Bulong ni Vivian sa sarili habang nagtitimpla ng kape. Mas gusto niya ang bahay ni Marcus kaysa sa bahay ni Brian dahil mas malaki iyon at mas elegante. Kompleto rin sa gamit ang bahay ni Marcus tulad ng cleaning robot vacuum, dishwasher at halos lahat ng gamit ay talagang advance. Isang beses lang siyang naglilinis sa loob ng 1 linggo dahil kumukuha ito ng stay out na kasambahay. 5 oras lang itong naroon sa loob ng 1 araw para maglaba, maglinis at magluto. Buti pa tong si Marcus, ayaw niya akong nahihirapan. Di tulad ni Brian, puro pahirap. Lahat lang iniasa sa akin. Kaya tuloy, wala na akong oras mag-ayos ng sarili. Pwede namang sumarap ang buhay ko sa piling ng isang negosyante at hindi na kailangang mamroblema sa pera. Siguro, hihingin ko na lang yung isang kotse ni Marcus. Tapos yayayain ko siya sa sikat na resort para magbakasyon. Ay nako, excited na ako. Kinikilig pang wika ni Vivian bago bumangon sa kama. Vivian, napapansin ko, lagi kang late pumasok. Mukhang bihis na bihis ka pa. Sabi mo kahapon masama ang pakiramdam mo kaya hindi ka humarap sa kliyente. Pero sa nakikita ko, mukhang okay ka naman. Taas kilay na tanong ng manager. Kaya lang naman ako nandito para mag-resign. Nandito ang resignation ko. Nakangising wika ni Vivian bago ipinatong ang resignation letter sa mesa ng manager. Aalis ka ba dahil mas gusto mong mag-freelance o may nahanap ka ng ibang trabaho? Tanong ng manager. Parang ganun na nga. Sige, kukunin ko na lang ang mga gamit ko sa mesa. Nakangising wika ni Vivian bago tinungo ang kanyang desk. Nagpaalam na rin siya sa ilang kaopisina na mukhang wala namang pakialam kung aalis na siya. Ang sarap sa pakiramdam. Sa wakas, malaya na akong gawin ang gusto ko. Buti na lang, maganda ako. Kundi, imposibleng makakuha ako ng mayamang lalaki. Nakangising sabi ni Vivian. Matapos noon ay nag-shopping na siya ng bagong damit. Pinili niya ay yung talagang sexy para naman maakit si Marcus. Kinagabihan, pagdating niya sa bahay nito ay agad niyang ibinalita ang tungkol sa ginawa niyang pagre-resign. Nag-resign ka? Pero bakit mo ginawa yon? Sa nakikita ko, hindi ka naman nahihirapan at yung sahod mo, lagi namang advance ng 1 o 2 araw.
Kasi naman Marcus, mas gusto kitang makasama ng matagal. O sige, ikaw ang bahala. Siya nga pala, ngayong bakasyon, gusto ko sanang umakyat tayo ng bundok. Napakunot ang noon ni Vivian. Sawang-sawa na siya sa bundok at saka si Brian lamang ang maiisip niya. Pero hindi naman niya yun pwedeng sabihin sa negosyante dahil wala itong kaalam-alam na kasal na siya sa ibang lalaki. Marcus, bakit hindi na lang tayo pumunta sa tabing dagat? Parang mas gusto kong manatili doon. Parang nakakapagod umakyat ng bundok lalo na kung mainit ang panahon. Sige, ikaw ang bahala kung saan tayo pupunta. Sabihan mo na lang ako. Wika naman ng negosyante. Nang mga panahong iyon, si Brian ay abala sa pagpapalakas ng kanyang mga binti. Desidido siyang manumbalik ang dating lakas ng pangangatawan. Tumulong na rin si Margaret sa paghilot ng mga binti ni Brian. Natutuwa siyang makita ang determinasyon ng anak na muling makapaglakad ng maayos. Paminsan-minsan, pumupunta si Angelica sa bahay ni Margaret upang magdala ng ulam at makipagkwentuhan na rin. Tuwing hapon, kapag maganda ang panahon, inaalalayan ni Angelica si Brian sa paglakad-lakad, dahilan para mas makilala pa nila ang isa't isa. Parang may magandang samahan ang nabubuo sa pagitan ni Angelica at ni Brian. Nakangiting wika ni Mang Arthur. Nako, maging masaya na lang tayo para sa kanila. Nakangiting sabi naman ni Margaret. Kung masaya si Brian sa unti-unting pagbabago ng kanyang kondisyon, mas masaya si Vivian dahil natupad ang pangarap niyang magbakasyon sa sikat na beach resort kasama si Marcus. Hindi pa siya niyaya ng negosyante na magsama sa iisang bubong, pero pakiramdam niya ay ganoon na rin yon dahil nakakapunta naman siya sa bahay nito kailan niya man gustuhin. Marcus, naisip ko, baka pwedeng ipagamit mo muna sa akin yung isa mong kotse. Bakit? Saan mo naman gagamitin? Tanong ni Marcus na noon ay nakatingin pa rin sa laptop. Naisip ko, hindi mo naman lagi ginagamit ang kotse mo. Gagamitin ko na lang kapag pupunta ako sa mall o kaya sa salon. Ang hirap maglakad ng naka-high heels. Bakit hindi ka magsuot ng sapatos o magtsinelas para hindi ka mahirapang maglakad? Tsaka mas okay na yun kaysa ibil kita ng bagong kotse. Hindi mo naman ako kailangang ibili. Okay na sa akin yung pinaglumaan mo. Yung isang kotse, under maintenance, kailangan ko pang ipadala sa kasa. Tsaka wala ka namang driver's license. Madali lang naman kumuha nun. Ako nang bahala. Pagpupumilit ni Vivian. Sa ngayon, bumili ka na lang muna ng bagong sapatos. Sige na, may meeting lang ako. Wika ni Marcus bago pumasok sa kwarto. Inis na inis si Vivian dahil hindi niya nakuha ang gusto. Muli niyang naalala si Brian. Hindi man siya nito kayang bilhan ng bagong kotse, pero kahit kailan, hindi siya tinanggihan nito sa bagay na hilingin niya. Nang sumunod na araw, naghanda ng masarap na hapunan si Vivian. Balak niyang kausapin ulit si Marcus tungkol sa kotse nito. Pero hindi iyon natuloy dahil nagyaya si Marcus na manood ng sine. Sa palabas na iyon, ipinakita ang masayang pamilya. May 2 anak at talagang punong-puno ng pagmamahal. Matagal ko nang pinangarap na magkaroon ng anak. Lalaki at babae sana ang gusto ko. Iyon din ang dahilan kung bakit ko sinikap na magkanegosyo. Para hindi na sila mamroblema sa pera. Pwede nilang gawin kung ano ang kanilang gusto sa buhay. Makakapag-aral sila ng kursong gusto nila kahit saang paaralan. Wika ni Marcus. Ganito ba ang gustong asawa ni Marcus? Laging nasa bahay at nag-aalaga ng mga bata? Nagluluto at naglilinis? Paano ng pagpapaganda ko? Ang mga luho ko? Bulong ni Vivian sa sarili. Makaraan ng ilang araw. Habang kumakain ng almusal, biglang tumayo si Vivian. Tinungo niya ang banyo para sumuka. Okay ka lang ba?
Anong nararamdaman mo? Nahilo lang ako at bigla akong nasuka. Pagbukas niya ng pinto ay nakangiti si Marcus. Vivian, wag mo sabihin buntis ka. Agad siyang binuhat ni Marcus at iniupo sa sofa. Kung buntis ako, magiging masaya ka ba? Oo naman. Matagal ko ng pangarap ang magkaanak. O sige, pupunta ako sa doktor bukas para malaman natin kung buntis ba talaga ako. Nakaisip na ng plano si Vivian kung papaano magpapanggap na buntis. Aarte siya na para talagang nahihilo at nagsusuka o masama ang pakiramdam. Di nagtagal, ang peking doktor na kanyang nakausap ay nagbigay ng dokumento na kunyari ay talagang nagdadalang tao siya. Sa sobrang saya at excited ni Marcus ay nakaisip na siya ng ipapangalan sa bata. Agad niyang pinatira si Vivian sa bahay niya. Namili na rin ng mga gamit ng bata katulad ng stroller at crib. Araw-araw nitong hinahawakan ang tiyan ni Vivian kahit flat na flat pa iyon. Ngumingiti lang si Vivian kahit medyo naiirita na siya kay Marcus. Umiisip na rin siya ng paraan kung papaano hihiwalayan si Brian. Nang sa gayon ay makapagpakasal sila ng negosyante nang walang nagiging problema. Kailangan niyang gumawa ng paraan sa lalong madaling panahon. Nang mga sandaling iyon ay nakakatayo na ng mag-isa si Brian. Nagagawa niya ng humakbang kahit papaano nang hindi nahihirapan. Minsan, magkahawak kamay sila ni Angelica habang pinapanood ang paglubog ng araw. Muling naranasan ni Brian ang magmahal. Minsan, tinanong siya ni Angelica kung ano ba ang estado nila. Gusto niya sana ay yung malinaw kung ano ba talaga ang namamagitan sa kanilang dalawa. Ayaw niya raw umasa sa wala. Angelica, gusto kita. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa para mas lalo kong pagsikapan na muli akong makapaglakad. Sinamahan at tinulungan mo akong bumalik ang tiwala ko sa aking sarili. Alam ko naman na hindi mo kailangan ng tulad ko. Paralisado at walang trabaho. Tsaka, kasal na ako. Oo nga't iniwan ako rito ng aking asawa pero kasal pa rin kami. Ano ka ba, Brian? Sabi ko naman sa'yo, darating ang araw na tuluyan ka ng makakatayo at makakapaglakad. Muli mong magagawa ang mga bagay na gusto mo. Tsaka ang mahalaga naman, yung nararamdaman natin para sa isa't isa, hindi yung kung ano ang nakasulat sa papel. Hinalikan ni Brian si Angelica sa pisngi bago ito mahigpit na niyakap. Salamat, Angelica. Ikaw ang anghel na dumating sa buhay ko. Isang araw, nagawa ni Brian lumakad mula sa sala hanggang sa kusina ng mag-isa. Naluluha si Angelica habang pinagmamasdan si Brian. Sa wakas, may resulta na ang halos araw-araw nilang paglalakad at paghilot sa mga binti nito. Lumuwas si Angelica at si Brian sa syudad upang magpa-check up sa doktor nang sa gayon ay mabigyan siya ng gamot at payo kung papaano mas mapapabilis ang recovery. Laking gulat naman ng doktor nang makita si Brian dahil mabilis talaga ang naging recovery nito. Sabi ko naman sa'yo, walang imposible kapag nagtuloy-tuloy ang ginagawa mo. Baka sa susunod na 6 na buwan ay nakakatakbo ka na. Pero sa ngayon, gumamit ka pa rin ng saklay at huwag mong puwersahin ang sarili mo. Masayang umuwi si Brian at Angelica upang ibalita kay Margaret at Mang Arthur ang sinabi ng doktor nang bigla siyang makatanggap ng tawag mula kay Vivian. Hello, Brian. Pwede ba tayong mag-usap kahit ilang minuto lang? Bakit, Vivian? May kailangan ka ba? Magpa-file sana ako ng divorce. Siguro naman, hindi ko na kailangang magpaliwanag kung anong dahilan. Walang problema, Vivian. Sige, pipirmahan ko. Sige, asahan ko yan. Sana ma-finalize ka agad. Aalis na rin ako dito sa bahay mo sa lalong madaling panahon. Matapos noon ay ibinaba ni Vivian ang tawag.
Narinig ni Angelica ang usapang iyon, kaya napangiti ito bago nagsalita. Mabuti na yun, di ba Brian? Kapag na-finalize na yung annulment nyo, malaya na tayong ipagmalaki sa lahat ang relasyon natin. Nakangiting wika ni Angelica. Si Marcus naman ay sabik na sabik ng isilang ni Vivian ang kanilang magiging anak. Nagbukas si Vivian ng sariling bank account kung saan nilalagyan ni Marcus ng allowance niya kada buwan. Sobra-sobra pa ang perang iyon para ibili niya ng luho. Sa wakas ay umaayon na sa kanya ang tadhana. Pag-uwi ng bahay, kahit pagod si Marcus, minamasahin niya ang binti at paa ni Vivian para daw hindi ito pulikatin. Lagi siyang bumibili ng prutas at gulay o kung anuman ang i-request nito. Marcus, gusto ko sana, bago ako manganak, legal na tayong mag-asawa. Gusto kong lumaki siya na kompleto ang pamilya. Ganon din ang gusto ko, Vivian. Alam mo, humahanap lang ako ng tiyempo pero mukhang ito na yung chance ko na makapag-propose. Inilabas ni Marcus ang isang singsing mula sa bulsa ng pantalon. Will you marry me? Nakangiting tanong nito. Oo naman Marcus, ang tagal kong hinintay ang araw na to. Wika ni Vivian habang sinisipat kung gaano kalaki ang diamante ng singsing. 3 buwan mula noong araw na iyon ang napili nilang petsa ng kasal. Sapat na ang panahong iyon para tuluyan ng mapawalang bisa ang kasal nila ni Brian. Pag naikasal na sila ni Marcus ay agad siyang mapapanggap na nakunan nang sa gayon hindi ito maghinala na nagpapanggap lamang siyang buntis. Marcus, ngayong lumalaki na ang tiyan ko, mas mahihirapan akong pumunta sa doktor at sa iba ko pang mga lakad. Siguro naman, mapagbibigyan mo na ang hiling ko na magkakotse. Mag-e-enroll ako sa driving school at kukuha ng lisensya. Ano sa tingin mo? Alam mo, Vivian, kung ako ang masusunod, ayaw ko talagang magmaneho ka ng kotse para na rin sa kaligtasan nyo ng magiging anak natin. Pero, hindi naman kita magagawang samahan araw-araw, lalo na kapag may mahalagang meeting sa opisina. Ganito na lang, ibebenta ko ang kotse ko tapos ibibili kita ng bago, yung mas madali mong maimamaneho. Salamat Marcus. Abot tayong ngiti ni Vivian habang nakayakap sa negosyante. Brian, anak. Tutal, nakaalis na si Vivian sa bahay mo. Bakit hindi ka bumalik doon para ayusin ang mga naiwan mong gamit? 2 linggo na rin mula nang legal kayong maghiwalay. Kaya siguro naman, walang masama kung itapon mo na rin ang mga gamit na naiwan niya kung meron man. Wika ni Margaret. Mama, hindi naman sa ayaw kong pumunta doon pero hindi pa ako gaanong sanay kumilos. Natatakot akong magbuhat ng mabigat at baka bumigay ang binti ko. Bakit ka naman magbubuhat ng mabigat anak? Alam mo naman ako mama, baka sa sobrang excited kong itapon ang mga gamit niya ay makalimutan ko ang mga binti ko. Pabirong sabi ni Brian. Hintayin mo na lang si Angelica para sabay na kayo. Ma, ayaw ko namang abusuhin ang kabaitan niya. Anak, mahal ka ni Angelica. Hindi pa bigat ang tingin niya sa'yo noong mga panahong inaalagaan ka niya. Alam kong nasaktan ka na kay Vivian pero hindi naman ibig sabihin no na pare-pareho ang mga babae. Bakit hindi mo bigyan ng pagkakataon ang sarili mo na maging masaya ulit? Sige ma, tatawagan ko na lang siya. Wika ni Brian bago agad-agad na idinayal ang number ng dalaga. Hello Angelica, may gagawin ka ba bukas? Kung pwede sana, magpasama ako sa syudad. Bibisitahin ko lang yung bahay namin. Oo naman Brian. Ano bang oras tayo aalis? Mga 7:00 siguro kung okay lang sa'yo. Sige okay lang. Puntahan mo na lang ako dito sa bahay. Matapos noon ay ibinaba na ni Brian ang tawag. Marami siyang gustong sabihin pero parang natotorpe na naman siya kay Angelica. Mahal na mahal niya ito pero
may takot pa rin sa puso niya. Pagpasok nila sa loob ng bahay ay malinis iyon at parang walang ipinagbago. Agad chinek ni Brian ang mga gamit niya na pangbundok, tulad ng tent, camera at ang kanyang bag na punong-puno pa rin ng gamit mula sa huli nilang adventure bago ang aksidente. Walang gamit na natira si Vivian kaya wala siyang dapat na itapon. Pero dahil sa alikabok at mga sapot ng gagamba sa kisame ay kinakailangan nilang maglinis at maglaba ng kurtina at bedsheet. Si Angelica na ang umorder ng pagkain dahil wala namang laman ang ref. Kinagabihan, doon na rin na mahinga si Angelica at Brian. Alam mo, tama ang sinabi ng doktor. Tuloy-tuloy na talaga ang recovery mo. Nakakatuwa dahil halos buong araw tayong naglilinis pero mukhang hindi sumasakit ang mga binti mo. Siguro dahil kasama kita kaya hindi ako ganong napapagod. Salamat sa lahat, Angelica. Alam kong napakabuti ng puso mo. Marami kang pangarap sa buhay at sana magkaroon ako ng pagkakataon na samahan ka sa mga mahalagang sandali ng buhay mo. Nakangiting wika ni Brian. Noong araw na iyon, nakipagkita si Vivian sa kanyang kaibigan. Sinamahan siya nitong bumisita sa mga pwedeng bilhan ng wedding gown. May napili na silang reception ng kasal, photographer at nakapag-send na rin ng invitation sa mga bisita. Vivian, hindi ka ba napapagod na magpanggap na buntis ka? Tanong ng kaibigan niya habang humihigop ng kape. Siyempre napapagod rin pero ano bang magagawa ko? Kailangan eh. Gwapo si Marcus, mayaman at lahat ng hinahanap ko sa lalaki ay nasa kanya na. Hindi tulad nung dati kong asawa. Pero nagkalimutan na kami. Para lang akong nagkaroon ng masamang panaginip at biglang nagising sa katotohanan na hindi talaga kami ang para sa isa't isa. Kailan naman ang due date na napili mo? Hay nako, para mapaniwala ko si Marcus na maglilimang buwan na tong tiyan ko, wala na akong ginawa kundi kumain ng kumain. Kita mo naman, ang laki ng tinaas ng timbang ko, halos 4 kilo na rin. Hindi ko nga alam kung paano ako magpapapayat pagkatapos nito. Hay nako, 1 linggo na lang akong magtitiis at pagkatapos ng kasal, hayahay ng buhay ko. Tsaka yung dokumento, inayos na ng tiyahin ng kakilala ko para wala ng problema. Hay nako, bilib talaga ako sa'yo, Vivian. Madiskarte ka talaga. Oo naman, dapat wais tayo. Natatawang sabi pa nito. Matapos noon ay sumakay na sila sa bagong kotse ni Vivian. Kakaupo niya pa lang ng kotse ay biglang tumawag si Marcus. Pauwi ka na ba? Dito ka na maghapunan. Magluluto ako ng paborito mong kare-kare. Sige. Kagagaling ko lang sa doktor pero pauwi na rin ako maya-maya. Sige, mag-ingat ka. Sige, salamat. Sige, bye. Wika ni Vivian bago inilagay ang cellphone sa bag nang hindi chinecheck kung napatay niya ba ang tawag. O diba, ang sweet ni Marcus. Alalang-alala sa pagbubuntis ko. Natatawang sabi ni Vivian sa kaibigan. Kasi naman, bakit hindi mo pa seryosohin ang pagbubuntis mo? Pananagutan ka naman pala. Pwede kang kumuha ng yaya habang ginagawa mo ang gusto mo sa buhay. Jackie, nagbibiro ka ba? Paano kung lumubo ng sobrang tiyan ko tapos masies pa ako? Hindi ako handa sa ganun. Siguro, mga 5 years from now, pwede na. Siya nga pala, nakahanap ka na ba ng ultrasound para sa susunod na linggo? Huwag kang mag-alala, Jackie, nagpapahanap na ako. Tsaka madali na lang yun sa panahon ngayon. Huwag kang mag-alala, ako nang bahala. Siyempre, mas mahal ng konti ang bayad. Pagpasok ni Vivian sa loob ng bahay ay tahimik. Nagtataka siya dahil ang sabi ni Marcus ay magluluto ito ng kare-kare. Pero bakit mukhang wala namang nagluluto sa kusina? Marcus, akala ko ba magluluto ka? Nakangiting wika ni Vivian nang maabutan ito sa sala.
Nasaan ang susi ng kotse? Ibigay mo sa akin ngayon. Seryosong wika nito. Marcus, bakit? Anong problema? Anong problema? Pumunta ka sa kwarto mo at kunin mo ang mga gamit mo. Yung mga iniregalo ko sa'yo, iwanan mo lahat. At pagkatapos, umalis ka na sa pamamahay ko. Marcus, sandali lang. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin? Iharap mo sa akin ang peking doktor na yan. O kundi, kakasuhan ko kayo pare-pareho. Alam mo, Vivian, sinubukan kitang mahalin dahil akala ko buntis ka. Pero anong ginawa mo? Niloko mo lang ako. Saan ba ako nagkulang para gawin mo to sa akin? Gusto mo lang akong gamitin, di ba? Pero para sabihin ko sa'yo, hindi ka nagtagumpay. Walang magaganap na kasal kaya umalis ka na ngayon din. Galit na sabi ni Marcus. Hindi na magawa pang magpaliwanag ni Vivian kaya agad niyang inimpake ang mga gamit. Hindi niya alam kung saan siya pupunta kaya bumalik siya sa bahay ni Brian. Bubuksan niya na sana ang pinto pero narinig niya ang tawanan ni Angelica at Brian kaya wala siyang nagawa kung hindi ang maglakad papalayo. Gusto niyang magsisi sa nagawa niyang kasinungalingan pero huli na ang lahat. Siguro ay karma niya na yon sa ginawa niyang pangiiwan at pagtataksil sa dati niyang asawa. 1 taon ang lumipas mula noong araw na iyon, muling nagkita si Paulo at si Brian dahil dumalo ito sa kasal nila ni Angelica. Nagtayo sila ng travel agency pero sa pagkakataong iyon, mas pinili ni Brian na manatili na lamang sa opisina. Matapos ang nangyaring aksidente noon ay kinuha si Paulo ng kanyang mga magulang na nasa Amerika kaya nawalan sila ng komunikasyon. Si Margaret at Mang Arthur ang pinakamasaya dahil nakita nilang nagmamahalan talaga si Angelica at Brian. Madalas pa ring bumisita ang mga ito kahit abala sa negosyo. Si Marcus, ikinasal na rin sa babae na nakilala niya sa ibang bansa habang nagbabakasyon. Buntis na ang babae at kambal pa ang kanilang magiging anak. Samantalang si Vivian, nagtatrabaho bilang tagabigay ng flyers sa isang mall. Walang kaibigan at walang malalapitan. Kinailangan niyang tanggapin ang kahit na anong trabaho para may maibayad sa buwanang renta at may maibili ng pagkain. Nagsisisi pa rin siya sa lahat ng pagkakamaling nagawa noon. Gustuhin niyang maibalik ang dati ay hindi na yun mangyayari. Lalo na't nabalitaan niya na pareho ng masaya si Marcus at Brian sa kani-kanilang mga asawa. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.